Homer kasi ang pinagbibintangang pumatay dun sa bata. Kaninang umaga, nagpaalam siya sa akin. Bibili daw siya ng gamit sa palengke kasi gagawa daw niya ng laro ang saranggola ang kapatid niya. Di pa rin malaman ng mga investigador o ng mga mamamayan ng barangay Santa Ines kung kaninong baril nagmula ang balang pumaslang kay Antonio o Tonton Bumanlag. Inaakusahan mo ba ako? Ha? Sabihin mo na magkaliwanagan na tayo. Naku, Chang, alam mo, kahit si Homer, abusadong pulis, nakakasiguro kung hindi makakapatay ng bata yun. Dito po sa lugar na ito, sinut ang pelikulang Saranggola na pinagbidahan ng namayapang aktor na si Ricky Davao at ni Lester Liansang na nahirang bilang Best Child Actor sa naturang pelikula. Bukod po sa kanyang pagiging artista ngayon, ay sumasideline din si Lester bilang isang delivery rider. Pag-usapan po natin ang kanyang kwento ng buhay. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. So itong ginagamit mo motor? Yes, ang aking 6 years old, 6-year-old 6-year-old Vespa. O diba? Vespa pa oh. Ang aking ko. Yan. Dito, ito yung aking gate. Papaayos pa. Dito siya nakatira. Yes. Dito talaga. Isa dyan? Ako lang po, mag-isa. Oo. Tapos yung tito ko nasa kabila. Ito po yung FAMAS. Oh, wow. Best Child Actor. Di ba kadalasan po may pangalan talaga nilalagay? Kaya lang kami nung tito ko, parang inuwi na namin. Sabi ko, di ko napapalagay ng pangalan kasi alam naman nila na ako yun. Nakuha ko to sa Saranggola. Yes. Anong year? 1999. 1999. Yes. Ito bang first film mo? Hindi po. Ang pinakaunang-una ko is 1990 or 1991 kay Direk Mel Chonglo, yung Pakasalan Mo Ko. With Aga Mulak, Gabi Concepcion, and Janice de Belen, Jan Estrada. Oo. Tapos paano ka na-discover bilang isang artista? Nagsimula ako, sa Ali Mall. Naggagala kami nung lola ko, yung mother po ng tito ko, na kinalakihan kong nanay. Nagagala kami doon, nag-iikot-ikot lang. Then nahiwalay ako sa kanya. Di ba normally po yung mga ganung bata, mga 4 years old, 5 years old, iiyak na lang sa gilid, ganyan. Ako ang ginawa ko po, nagtanong-tanong ako sa mga sales lady na parang, nakita niyo po ba yung mami ko? Kasi parang nanay ko po. Nakita niyo po ba yung mami ko? Ganito yung itsura, ganito yung damit, ganyan. Natuwa sa akin yung sales lady na parang, sige, kanta ka muna. Ayan, ganyan. O sayaw ka muna, tuturo namin kung nasan siya. So ako naman, gusto mo makita yung magulang mo, kanta, sayaw, ganyan. May marami na nanonood na tao, natutuwa na. Ano pala si Tonet Macho. Si Tonet Macho? Yes, opo. Ng School Bukol? Yes po. Okay. Siya po yung nakakita sa akin, tapos parang nakita na, kasama niya na yung mami ko pala. Na parang, ay, anak nyo, bibo, talented, ganyan. So tinry, tapos yun na, nagre-diretso na po. Parang nagpen-pen di sarapin pa po ata ako kay Miss Connie Angeles. Tapos mga ABS-CBN shows, Connie Reyes on camera, Maricel Drama Special, mga Mikey, nagdire-diretso na po. So nung bata talaga ako, doon ako mas maraming project. Doon talaga nagdire-diretso hanggang sa dumating po yung Darna, nung kay Angelita Bayari. So sa movie po ng Darna, ako yung pinakahuling ding. Ikaw si Yes, kasi hindi pa po nasundan ulit ng movie. Puro TV show po ulit ng Darna nang dumating. Tapos Batang X sa TV5, yung series, ABC5 pa po noon. Yun, tapos ano pa man sumunod? Ayan, Saranggola, ito yung nakakuha po ako ng 2 award. Tapos nakakuha rin po ako ng award sa hinihingal ako sa Bahagahari Awards for Telecine, GMA Telecine. Tapos isang Golden Screen for TV, nakakuha po ako ng Best Supporting Actor sa MMK. Ang title po nung namin is Bestida. Kaya lang wala po akong makuha kasi wala akong makuhang records. So yun, so bali 4 na awards po yung meron ako. Tapos sa kay Metro Manila Film Festival pala, sa Saranggola din po. Cherished. Yes, oo. Best Actor. Best Child Actor po. Best Child Actor. Imagine, no?
At ngayon ay sideline ka bilang isang Lala Move driver. Yes, pero bukod po doon, ano po ako, nagbabanda rin po paggabi. Nagse-session po ako kasi nagda-drums po ako, nagigitara, nagbe-bass. Galing, ah. Minsan kumakanta, tapos nagsiset up po ako ng gitara, guitar luthier, nagre-repair. Then minsan sa guns meeting naman po, nagre-repair din po ako ng mga baril. Kasi sports ko po talaga is practical shooting. Ano masasabi niyo, Tito, sa inyong pamangkin? Okay yan. Marami ang talent yan, marami siyang gawain. Kahit hindi siya mag-artista, well, marami naman siyang ginagawa. Kaya nga parang hindi mapirmi, no? Oo, yun lang. Ang daming gustong gawin sa buhay. Ayun, at least hindi siya napapako sa pag-artista. Gaya ng sinabi naman namin nun sa kanya, ang pag-artista ay bahagi ng trabaho. Kung humina ang trabaho sa pag-artista, marami ka pang gagawin na iba. Malit pa lang yan, mahilig na talaga ang mag-artista. Oo, mahilig na. Mahilig na. So dito siya nakatira sa tabi niyo. Sa tabi, doon sa taas. Ano yun, nagbabayad pa ba ng renta to o libre na? Libre yan. kaso mahal ng kuryente, hati kami sa kuryente. Hati kayo sa kuryente. Hati kami sa kuryente. Ayan, sige, subukan natin ngayon. Subukan namin kung paano gamitin tong Yung helmet ko na. helmet hub. Itong helmet hub ni Lester. Negosyo niya ho ito. Ayan. So, Step by step, papasok natin helmet sa loob. Sa loob. Yan. Ganyan. Mas okay na kaangat ito para hindi mag-moist. Okay. Sara mo lang siya. Ayan. Ayan, umuusok na. Yan. Ayan na, ayan. Oh. Ayun. Wow. Okay ito Niluluto. I-sterilize na yung buong helmet malinis na. Mabango. Bango na. Mabango, no? Oo. Galing ah. Kilala niyo ba kung sino to? Si Sino yan? kaya na. Hindi niyo kilala kung sino yan? Hindi ko ba natandaan yung siya mukha lang. pangalan niya. Anong tingin niyo? Anong trabaho niya? Bukod sa pagde-deliver ng mga ano? Sa show. Ha? Sa showtime, nakita ko yun. Showtime? Nag-showtime ka ba, Lester? Nag-showtime ka ba? Hindi raw showtime, Nay. Artista. Nasaan na tayo, Lester? Dito po tayo sa lugar ko saan po ginawa yung saranggola. Ito yun. Opo. Pero medyo nabago na siya kasi way back, 1999? 99? Anong kwento ng saranggola? Ayun po yung mag-ama, tatay niya pulis, ako po yung anak. Tapos yung kaibigan ko po na nagkasaranggola, binaril sa bubong. Tapos ako yung naka-witness. Yung tatay mo ang Yung bumaril? tatay ko po yung bumaril. Na si Ricky Davao? Opo, si Mr. Ricky Davao po. Yan. Medyo mabigat na acting yun, no? Opo, kasi hindi Kasi mo alam witness ka di ba? kung anong uunahin mo, kung pagtatanggol mo yung tatay mo, o aaminin mo yung totoo, witness eh. Dati itong may gate, Dati may gate to. tapos dito sa bubong binaril yung Ito. Saan ang bubong na Dito. pinagbarilan? dyan yun. Diyan siya binaril yung bata. Opo. Nagsasaranggola siya. Opo. Sa loob si Sir Ricky, nagising kasi lasing siya noon, may hangover. Akala may magnanakaw. Tapos binaril niya. Tapos pauwi ako galing school kunwari, pagdating ko dito, nasilip ko sa gate, siya yung bumaril. So, doon nakita yung mo. realization na, tatay ko may pinatay, kaibigan ko, classmate ko eh. Yung binaril niya eh. So, yun. So, matagal yung tinago nung role ko yung katotohanan. Hanggang sa, syempre di ba, turo sa ating mga bata sa eskwelahan. Maging honest, magsabi ng totoo. So, yun. At the end, parang inamin ko na yung tatay ko bumaril. Tinuro ko siya bumaril. Wow! Nakulong yung tatay mo. Nakulong po. Kamusta naging relasyon mo at ng tatay mo after nun? Binadalaw-dalaw ko pa rin siya doon sa kulungan, kunwari. Tapos, yun. Yun na yung naging ending. Kumbaga, the truth will set you free. Parang nga. Wow! Ganda Tapos, pala ng kwento, no? Opo. Ito po si Mrs. Belen. Siya pa yung Ay, ma'am! Hello po. Kayo na po may-ari talaga nung nagsushoot pa lang ng movie. Okay. Biglaan. Oo nga. Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PACOR Photography Contest 2026.
kids at play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon 2026. O guys, kasama na natin ang award-winning dating child actor, Lester Liansang. Lester! Salamat naman at naabutan ka namin sa iyong pag-iikot-ikot. Oo nga po. Kahit medyo mainit. Oo. Gano'ng katagal ka na bang naglalala move rider? Nag-start po talaga yung isim ng pandemic. Oo. Kasi halos lahat naman talaga nawalan ng trabaho. Although kahit na meron akong sideline na pagbabanda, syempre apektado rin po yung bar. Mga bars na tinutugan ko ng pandemic. Pati yung pag-aartista. Syempre, talagang stop taping. Minsan, di ba yung nauso yung, ang tawag doon, yung doon lang kayo lahat sa loob. Oo. Tapos, na taon po na nagsara yung ABS. Yun din po yun. Dati may show ka sa ABS? Yes, yung probinsyano po. Kay Coco. Yes, opo. Okay. So, nung nagsarado ang ABS, syempre nagbawas ng mga trabahador. Isa po ako sa nawalan ng trabaho noong time na yun. So talaga nataon pa kung kailan pa pandemic, tsaka pa nagkaroon ng ganung problema. Tapos yung bar, wala, sarado lahat ng bars. As in, talagang ghost town, talagang zombie talaga. So pati syempre ang income, lahat yan puro palabas. Yes. Hindi naman po ako nabibigyan or hindi ako kumukuha ng ayuda from government. Kasi parang hindi man sa kung ano man, parang isipin, ba't ka kukuha ng ayuda doon? Alam mo naman, tingin ng ibang tao sa artista, akala sobrang daming pera, sobrang yaman, akala di naghihirap. Which is hindi naman po talaga totoo. Kumbaga in reality, rin kami, nag-struggle din kami. Halos lahat naman po talaga ng tao nung lalo nung pandemic. Totoo. So naisipan ko po na mag-join sa Lalamove. Nagpasa po ako ng requirements and blessing na natanggap po ako agad. Tapos nag-start na po ako ng parang ang anluwang nga ng kalye kasi syempre di ba lahat maraming bawal pero kami nakakalusot. Yes. Parang talaga namamayagpag talaga nun yung mga riders talaga which is malaking tulong din sa mga tao hindi makalabas ng bahay. Pero syempre yung risk na magkaroon ng sakit andun din talaga. So kailangan yan vaccine, vitamins. Tapos hindi man siya ganun kalaki. Hindi man siya ganun kalaki yung kita compare sa pag-aartista. Still, may pumapasok. Oo. Tuloy-tuloy na yung income. Yes, kahit maliit lang. Yes, kasi ganun din kaysa sa bahay ka lang, kakain ka. May bills ka pa rin babayaran. Dahil nung pandemic, ang nag-stop yung trabaho pero yung bayarin hindi nag-stop eh. Totoo. Mas tumaas pa nga yung ibang bayarin. So, kailangan po talagang gumalaw. Naging factor ba yung yung pagiging artista mo? Although alam natin marangal na trabaho ang pagiging rider, pero syempre may artista ka na mentality na, di ba? Image, di ba? Hindi ba naging factor 'yon? Hindi sa pagiging hipokrito, meron talaga. Meron lalo na sanay ka na ikaw yung tinitingala. Na ikaw yung binibigyan lagi ng pabor. Na ikaw yung dinidilibiran, parang gano'n. Pero kasi ako, Kuya Julius, yung tipo ng tao na yung pagiging artista hindi siya pagkatao eh. Para sa akin, trabaho siya. Which is sa lahat naman ng bagay. Kasi ako, proud ako sa sarili ko at alam ko sa sarili ko na pwede at kaya ko mabuhay kahit hindi ako mag-artista. Kasi sabi ko kanina, hindi ako mapakali. Lahat ng pwede kong papasukin ko. Lahat ng pwede kong pag-aralan, aaralin ko paggagawa ng gitara, sa music, sa sports ko na practical shooting. Lahat ng pwede kong pasukin as long as legal, as long as marangal, gagawin ko talaga. So yung hindrance na artista ako, baka ganyan-ganyan, baka matahin ako, baka bumaba yung pagkatao ko. Okay lang sa akin kung yun na magiging tingin nila kasi hindi naman natin lahat ng tao mapiplease natin eh. Yes. Pero meron ding factor na malaking tulong din yung pagiging artista ko kasi kunyari sa guard, sa gate. Syempre maraming requirements bago ka makapasok lalo ng pandemic. Pag nagtataas na ako ng helmet, ay si idol pala to, saan ka? Magde-deliver lang po. Sige, delivery ka na pala ngayon. Sige, pasok ka na dyan. So meron pa rin siyang tawag doon, may pagtingala pa rin sa'yo kahit paano. May paghanga, In a way, nagagamit ko pa rin siya. Nagagamit mo pa. Kasi nung time na yun, probinsyano, may ere pa nun. So medyo maingay pa yung pangalan ko nun. Saka siguro mas may yung ibang tao siguro mas humahanga sa'yo. Yes po. Tsaka na pinapasok mo yung ganyang klaseng trabaho na hindi ka namimili. Hindi po talaga. Yun ang maganda ron. Kumusta yung mga first days mo sa ano mga na-experience mo nun? Actually kasi ako, Sir Julius, yung motor, hindi ko talaga siya gusto. Short story, meron akong best friend na nag-suicide sa motor.
So medyo meron akong trauma sa motor. Although nagbabike ako, nagmamotor ako, pero hindi ko talaga siya para bumili ng pansarili. Then dumating tong probinsyano, way back 2000, anong taon pa tong motor ko? 2018, 19. Nagka-audyukan yung tropa, lahat tayo, bili tayo ng motor. So ako parang, teka, hindi ko nga gusto yan. Ayoko nga yan. Kung gitara pa siguro, or any nagamit, ba't motor pa? Ay, siyempre, audio ka. Sige, lahat tayo. Di lahat kami. Tapos unang-unang motor ko, Vespa agad. Parang, teka lang, parang medyo mahapdi sa bulsa. Kasi siyempre, budget mo. Itong dala mo ngayon? Yes po. Yan ang unang mong motor? Yes. First and last na siya sana. Kasi, pero ngayon naman na-enjoy ko na siya. So yun na, nagka-motor na kami lahat, rides kami. Then nung dumating na yung time na gusto ko nang maglalamove dahil nga sa pandemic, parang nagamay ko na kasi siya From 2018, 19. So 2 years na ako nagmumotor. Ang taas na ng mileage yan. Ang dami pa nagsasabi na dapat daw hindi ko daw pinang-araw-araw kasi nga Vespa is Vespa. Sabi ko hindi ko siya binibibi kasi ano siya tool din siya Para gamitin mo talaga yun talaga. Pero proud ako sa Vespa ko na yan kasi nanalo yan nung 2020 December sa Vespa Club of the Philippines. Nag-best best automatic. So sinari ko siya sa show. Ayun. Tapos ang nakakatakot lang sa pagiging lalamove rider is yung lugar na pupunta mo, hindi mo kabisado. May pati yung oras, di mo mapipili. Pero syempre ako, sa mga first na biyahe ko, mas pinipili ko yung hapon paggabi. Kasi syempre mainit. Mainit pag tanghali. Syempre kahit paano nagpo-protekta ka ng skin mo. Wala naman akong skincare, wala akong sponsor ng kung ano-anong pampakinis, pampaputi. Ako na lang yung umiiwas sa init. Tapos mas malakas ata sa pagkakaalam ko Kuya Jules, mas malakas ata ang gasolina pag mainit ang panahon para mas mabilis and yung paint syempre ng motor mas madaling. So hapon pag gabi ako bumabiyahe hanggang madaling araw. So yun yung nakakatakot doon. Parang may mga lugar akong pinunta na doon pa sa loob. Pero yung pin, dito lang. Parang, teka lang, madilim ba doon Teka lang, parang may mga nag-iinuman na doon. May mga hindi ko nakilala So, wala kang magagawa. Yun yung pinaka-risk nun. Hindi ka napatrobol habang Wala naman. Hindi ka napagtripan ng mga tao. Hindi naman po. Yung ugali ng mga pinagde-delibera mo ng gamit. Siyempre, in-expect natin magbibigay sila ng tip dahil nung time po ng pandemic, sir, more on, sila, sa app sila nagbabayad, hindi cash. Hindi cash. Tama. Iniiwan lang sa upuan. Tama. Hindi talaga nag-aabutan. Yung tip, minsan, magugulat ka, may papasok na lang sa wallet mo. Nagdagdag pala siya. Wala mga nang-aaway sa'yo. Tipo, dito in order ko. Wala naman po. Walang gano'n, wala kang experience sa gano'n. Hindi ako nagdo-double booking noon. Hindi pa uso kasi, sorry sa mga rider, pero gets ko naman sila. Kailangan nila talaga kumita ng double time. Ako kasi nung time na yun, hindi nagdo-double booking. So pagka-book sa akin, dumarating agad dun sa drop-off point kasi isang diretso na ako. So wala ka na experience na hindi maganda? Nung time na yun, wala pa. Nung later on, wala ka ba na experience? Hindi mo makalimutan na parang experience sa customer na medyo, parang... Meron lang isa, hindi umamin na mabigat yung papadala. Sige. Hindi naman siya big deal, pero yun nga, yung nakwento ko kanina, bumigay yung rear rack ko dahil sa 40 kilos na sodas. Yun lang naman. Parang more on gamit naman, hindi naman sa personal na... Meron din iba, sir, nakilala po ako na, uy, di ba si ka? Ayun. Gano'n. Yun. Kasi okay, noon, nag-face mask pa, naka-face mask pa. Iti na gano'n. Parang si to Galing naman nila, no? Opo. Nakikilala ka pa rin nila, no? Yes, naging part-time ko siya. Pero hindi siya small time Kasi kung yung time na may kailangan kang income, siya yung sumalo. Tama. Hindi man pang malaki yan, hindi man pang lahatan, pero meron pa rin, yun yung importante may pumasok Tama. Opo, kahit pambayad mo ng kuryente. Hindi ka umaasa sa ayuda. Yes. Kasi ako naman po, kumbaga walang parents na nagsusuporta. Talagang as in ako lang po talaga. Tito ko sumusuporta sa akin minsan. Pero mostly ako po talaga. Okay. So kung ano man meron akong alam, anong talent na meron ako, yun talaga yung pagkakakita. Anong realization mo sa hanap buhay na ito bilang rider? Anong nagpamulat sa'yo rito na hindi mo sukat akalain na ganito pala ang buhay nila ng mga riders natin? Sipag, tiyaga, tapos yung pasensya. Siyempre, tirik araw, tapos minsan kailangan mong kumain, tapos may papasok na booking, ano bang unahin mo, kakain ka po, ito muna. Tapos yung yung risk, di ba? Siyempre, pag nakamotor, isang bundol sa'yo, isang maling lubak, isang maling humps, pwede ka talagang Hindi pa naman nangyari sa'yo yun?
Hindi pa naman. Buti Hindi pa. naman, Wala buti pa, naman. wala pa. Wala pa po Oo. nangyayari. Sobrang ingat ko sa motor ko. Di ba na ako masugatan na wag lang. Di pa. Wala naman po. Oo. Sa kahit anong sabihin ng iba, ang pagiging rider ay marangal na hanap buhay. Yes, opo. Sobra. Tama ka eh. Kesa naman, di ba, namamalimos ka, Yes. kaya naman ng katawan mo magtrabaho, Nagnanakaw, di ba, nagnanakaw. Hirap na po yun. Itong mga riders natin, nagpapakahirap para lamang buhayin ang kanilang Kahit pamilya. umuulan. Oo. Kahit umuulan, babiyahe, kahit tirik ang araw, babiyahe, kahit nagkakasakit na sila. Yeah. Ma-deliver lang yung mga goods na kailangan ng client. Basta patas ang Yes. pagtatrabaho at ang hanap buhay, okay yan. Ginanda So hanggang naman. ngayon, ano ka pa rin? Siyempre, nag-ano ka pa rin, no? Kahit Paminsan-minsan. ngayon, Ah. wala akong kakatapos lang ng show ng sa TV5 yung Ah. Totoy Bato. Mm. Tapos under po ako sa Viva, so waiting lang. Gano'n naman ang artista Naghihintay lang tayo ng kung anong meron papasok na project. So tamang gig, tamang guitar repair, guitar setup. Tapos nag-aabang lang po ako ng schedule dun sa team ko. Team Lordman, hello. Ayun, para mag-training dun sa practical shooting. So ganoon lang. Tapos pag may time, kunyari, medyo nakarelax ng maayos, kondisyon, yan, biyahe. Ayun na. Okay, pag-usapan natin na Lester yung ano mo, yung iyong kabataan. Nabanggit mo sa akin na wala ka sa mga magulang mo. Wala kang communication sa kanila, ganun ba 'yon? Communication-wise, sobrang dalang. As in, sobrang dalang. Kasi hindi po ako lumaki sa mga tunay kong magulang. Parang yung lolo ko, pinasa ako sa second family niya. Kasi yung mga kapatid ko, nandun sa first family niya. Kasi si lolo ko po kasi is police. Okay. Police siya. Tapos, syempre police, on time na yun, maraming chicks. So, yung lola ko, yung una niya asawa, nagkaroon siya ng anak, which is yung tatay ko. Then, hindi ko na alam kung ano yung pinakamalalim na kwento, basta hindi niya ako doon dinala. Dinala niya ako sa second family niya. Second wife niya. Yan, sila Kuya Dex, nakita niyo po. Ito. Dalawa sila magkapatid, si tita, kasi sa Ate Jet kasi tagal nang wala na, patay na siya. So mag-isa na lang si Kuya Dex dyan, tapos ako. Yung mother day niya, wala na. Yung father day niya, yung lolo ko, wala na rin. Wala na rin. So, dalawa na lang kami technically. Ang nanay mo, Boy pa po. nakilala mo rin, ang nanay mo? Nagkita naman po kami. Nagkita kami. Pero wala kayong relationship na parang nanay at anak, parang gano'n. Wala kayong gano'n. May mga, siguro sa buong existence ko ng 40 years, mag-41 na ako this July. Bilang lang siguro sa daliri na nakita kami. Okay. Pero syempre bilang anak, andun pa rin naman yung respeto. Kahit ako, aamin ako, may sama ka ng loob. Ako, may sama akong loob. Dahil? Parang, bakit di mo ako pinaglaban? Yung ganun ba? Parang, ba't hindi nyo pinilit na, di mo ginawa ng paraan na para magkakasama tayo? Pero siguro sabi ko nga lahat may reason. Lahat talaga may dahilan. Ngayon, sila nung father ko, ang alam ko, hiwalay na sila. Yung mga kapatid ko, magkakahiwalay din. Watak-watak kami. So siguro kung talagang inadjust siguro ng Diyos na mapunta ako dito kay Kuya Dex, doon sa second family. Kasi ito ako ngayon. Kumbaga, naging artista ako dahil sa kanila. Nagkaroon ako ng trabaho na maayos dahil sa kanila. Yung pag-uugali ko hindi perfecto, pero feeling ko, kung ikukumpara ko sa mga kapatid ko, mas okay, ako yung pinaka-okay sa amin lahat. You're telling me na baka nailigtas ka rin In a way. sa mga problema sa buhay Yes po. by living doon sa iyong tiyo. Yes po. Kaya siguro din na parang yung tampo ko sa nanay ko, baka okay na yan. Pinipilit mo na lang unawain. Andun na yun kumbaga. Importante, hindi ko man siya matawag na mama or nanay. Kasi parang sa akin, parang ang hirap din sa puso ko mismo. Ayoko magsinungaling. Parang hindi ko, paano ko ba tatawagin yung tatay ko? Paano ko ba tatawagin yung nanay ko pag may gusto ko sabihin? Ang ginagawa ko, tatawagin ko yung kapatid ko. Uy, tawagin mo yung nanay mo, sabi mo tawag ko. Ganun talaga, totoo. Yung tatay mo, sabi mo tawag ko, may sabihin lang ako. Pero yung nanay ko sa tatay ko, Nak, kain ka. Ganun sila sa'yo. Ganun naman sila. So kumbaga parang, okay, tinatry nila yung ilang taong, ilang dekadang nawala sila, pinipilit nila o ginagawa nila paraan na bawiin o buuin sa ilang oras na magkakasama kami. Which is mahirap yun. Yeah. Sa side namin parehas. Ang hirap siyang punuin. Ako naman hirap akong tanggapin ng ganun kabilis. Parang kailangan agad. So, para lang din equal, may buhay na sila kanya-kanya, may kanya-kanya silang pamilya. Parang, andyan kayo. Andito lang naman din ako. Hanggang ganun na lang siguro muna. Kasi parang malabo na rin po na maging
Hindi mo naman kasi pwede ipilit yun. Yes. Wala talaga yung nararamdaman mo, di ba? Magpapakatotoo ka talaga. Yes, yes. Saka ang hirap din na parang pero di ba? Parang ayoko silang lokohin. Lalo ayoko rin lokohin yung sarili. Pero nag-sorry ba sila sa'yo sa lahat ng pangyayari sa buhay niyo? Nag-try ba sila na humingi ng sorry Siguro, sa'yo? O magpaliwanag? wala akong narinig na words na sorry mismo. Pero nararamdaman ko naman na may panghihinayang sila na pasensya na parang may pero not in words. Pero ramdam ko naman po. And sa akin Siguro naman, yung time, no? sa akin naman, may sugat pero lahat naman ng sugat gumagaling. Parang darating din tayo. Pero ang importante po ngayon, na-acknowledge ko pa rin sila. Hindi ko sila kinakahiya, hindi ko sila, may tatay ka, wala. Iba niyan, wala, patay na. Hindi. Saka hindi mo rin sila sinasagot ng pabalang. Hindi po. Nandun pa rin yung respeto, Yes, no? opo. Yun ang importante naman. Parang nung pandemic, syempre walang trabaho nga lahat. Nung pagpasko, papadala ako sa tatay ko ng pagkain, ng pag-Noche Buena, mga ganun. Pag nasira yung motor niya, naglambing, yung motor ko, blaba-labo na mata ko helmet. Meron pa rin naman, no? Nung kabataan mo ba, nag-try kang gumamit ng pinagbabawal na gamot? Hindi ko kinakahiya yun. Hindi ko- Anong kwento nun? Pero lesson siya sa akin, sobrang laking lesson. Hindi ko pwedeng sabihin na napunta ako sa maling tao. Baka napunta ako sa maling lugar. Kasi nung umalis po ako dito sa Silangan, dito ko saan ako lumaki. Nagmalaki kasi ako sa kanila, sa tito ko. Nagyabang ako siyempre, artista, may pera. Time na yun Meron talaga, dire-diretso talaga pasok ng trabaho ng pera. Gumagastos ako a day, 50, 70, painom. Barkada. Bilyar, barkada, babae. Kumbaga, na-enjoy ko yung pagiging Lester Liansang ng time na yun. Kasi ang nasa isip ko, ubusin mo yan, bukas meron ka ulit. Ganon, naging ganon ang mindset ko. Hanggang sa nalipat ako sa isang lugar, di ko nababagitin ko sa Then, parang, yung tropa, parang ibang mundo to Ngayon, para mabilong ka, hindi ka sabihin duwag, pumasok ka ngayon doon, which is yung pag-drugs. So, nahook ako doon, Sir Julius. As in, na-enjoy ko siya bigla, di ko alam bakit. Hindi ko alam bakit. Then, nagigets ko ngayon yung point nung ibang naging drug addict na hindi siya nakaka-addict, technically. Kumbaga, pag bumababa yung tama mo, kailangan mong sundutan ulit. Kasi doon ka lang magiging normal, pero feeling mo lang pala yun. Kasi hindi ka makakain, hindi ka makatulog, hindi ka makalunok, hindi ka makainom ng tubig. Sakit ng ulo mo, inom ka ng gamot, walang epekto. Kailangan mong sundan. Yung tinatawag nilang sundutan o follow-up. Saka lang kami nagiging normal yung time na yun. Parang feeling namin, magiging normal kami pag umisa pa. So doon sila nahuhook. Yung feeling na hindi mo malalampasan. Kaya pala merong withdrawal syndrome na tinatawag. Yung mga 3 to 4 months na pag tumigil ka talagang mga away ka, init ulo mo. Pag wala kang pambili, magnanakaw ka na, magbebenta ka na. Nagawa mo yun? Ay, di po. Di ako nagnakaw, pero nagbenta ako na. Nagbenta ka? Yes. Nagkaroon ako ng sasakyan dati. Nabili ko ng brand new. Binenta ko ng halagang 300 lang ata. Grabe. Parang, ganun. Alam ko pala. Pero naka-apekto ba yan sa trabaho mo bilang artista? Sa speech. Minsan nauutal ako. Nabubulol. Kumbaga parang nauuna yung utak mo sa word bago pa makasunod yung bibig mo. So may ganun ako. So nakahalata ng mga direktor? Hindi nga lumabas Hindi. Hindi lumabas. Alam nila. Pero maraming mga nakakaalam sa loob. Hindi man ako pasaway. Okay naman akong acting kahit paano nung time na yun. Although alam ko sa sarili ko na may mali. Pero wala, andun na Kumbaga andyan na siya So ang ginawa ko po nun, sir, kahit anong pigil mo, wala na akong pera nun. May kakatok Les, meron dito. Ay, siyempre, libre. Kahit sino bumayaw sa libre. So yun ka na naman. So ang ginawa ko, umalis ako sa lugar. So ikaw na mismo ang nag-decide? Yes po. Bakit mo naisipang itigil? Alam ko ng mali. Masaya siya, masarap siya, pero mali. Kaya naramdaman ko na naiiba na ako naiiba na yung papunta. Iba na yung... Buti naisip mo pa yun Kasi iba talagang non-stop Alam ko yung nangyayari. Kumbaga, parang naano lang ako na masaya kasi, di ba mag-isa nga lang ako. Then andyan yung bagong grupo, bagong mundo. Parang, uy, ano to Tapos lahat sila nakatingala pa rin kasi syempre nanilibre ka ng kung ano man yun. Parang nararamdaman ko pa rin na nagmamatter ako. So yun. Hanggang sa sabi ko, teka lang, parang iba na to parang mali na itong nangyayari. Tapos nung time na bumaba yung karera ko ng
18 to 21 years old yata. Sobrang dalang ng ano, as in sobrang dalang talaga ng project ko. Siyempre yung perang ginanon mo, ibis na ipinundar ko sana sa lupa, business. Wala sa isip ko ng ganoon eh. Nung nawala na, nabawasan na yung pera ko, bumababa na yung ipon ko. Pati yung mga taong kasama ko sa mundong yun, unti-unti rin nawawala. So parang sabi ko, mali ito. Talagang mali na talaga to. So ibig sabihin, kailangan ko na siyang... Kailangan na tumigil. Kailangan ko na iwasan. Oo. So, nagstay pa ako ng mga ilang buwan. Tinatry kong wag nang gumamit. May kumakatok nga. May libre nga. Hanggang sa tumagal-tagal, sabi ko, parang iba na to. May times na nakakarinig na ako ng yabag ng ipis. Yan na. Mga ano na yan. Mga symptoms na ng mga adik yan. May ipis. Pagtingin ko yung ipis nga dito. Yun na. Naririnig ko na yung... Papunta ka na doon sa sabi ko, iba na. sa delikadong Tapos, area. In a way, nakatulong siya sa akin. May onting tulong siguro baka sa utak ko lang. Yung pagiging OC ko, mas lalong lumala. Nagagamit ko siya ngayon pag nag-set up akong gitara. Napaka-OC ko sa gamit. Pero yun nga, ang downfall lang is yung... Minsan hindi na diretso yung pag-iisip ko. So lumipat ka ng lugar? Lumipat na para makaiwas doon? Yes. Kasi lumayo ako, punta ako ng Antipolo area. Doon. Never ka nang gumamit Hindi, after never nun? na ulit. Hindi na. Talagang, lalo nung umupo si Duterte, syempre hindi na. Ayun na yun. Nag-stop ako, Nag-stop ako Gloria days pa. Gloria pa. So in a way, naisip mo rin na kapag ginamit mo, baka mapatay ka. Parang gano'n. Yun ang kinatakutan mo. Just, baka mahuli ka. Hindi, saka yung pag na-broadcast. Nakakahiya, no? Ayun na. So you never went back to taking drugs? Ngayon, pag nagkakabiruan, biruan na lang. Siyempre, kwentuhan. May kwento ka, may ambag ka sa kwento. Pero hindi na para ulitin. Hindi na para... Yes. Yung ano mo, yung anak mo, anong kwento ng samahan niyo ng ng girlfriend mo? 2005 siya. Kumbaga, hindi siya planado. And until now, ramdam ko yung pagiging guilty na muntik ko siyang ayaw ituloy. Reality, hindi ko talaga kaya. Hindi ako ready. Parang masaya lang ako may girlfriend. May kasama ka, may kalambingan ka, yan. Then may nabuo. Nilaban ng nanay. Hindi, tuloy. Okay, sige. Kumbaga parang rin ako, na-shock ako na, shit, ba't ko nasabi yun? Ba't ko naisip na gano'n? Hanggang sa tuloy. Lumabas yung bata, ay kamukha ko nga eh. Ako eh. So, paano? Lalaki ba ba eh? Lalaki po. Lalaki. Okay. Kung ano yung itsura ko nung Darna ni Angelica Bayari, yun na yun talaga. Yun na, siya na mismo. Pinagbiyak talagang kami, ako talaga. Nung nabuntis ba siya, naghiwalay na kayo noon? Doon nagkakaroon na kayo ng friction, wala pa kayong pandalawa. Yes, kami pa rin po. Hanggang kailan yung tumagal? Tumagal kami ng 2005, mga 4... Ilang taon yung bata nung naghiwalay kayo? 4, 5 years old po. 5 years old. Parang parehas nga sa akin. Oo, no? Parang naulit almost the same yung sa akin. Well, kung ano man yung naging rason ba't kami naghiwalay, siguro dahil sa bata pa rin kami mag-isip. Hindi pa matured enough para bumuo ng pamilya, para mag-stay. Pero ako noon, gusto ko yun na sana. Sana yun na. Kasi ayoko na nga maulit yung nangyari sa akin. Dahil alam ko, pagtagal yung anak ko, baka magkaroon ng samahan loob sa akin. Gaya ko, may samahan loob sa tatay. Gala, kahit anong pilit kong buuin, talagang nahiwalay. So, ngayon, ang ginawa ko na lang po, kung anong gusto nung nanay, di okay, nasa kanya yung bata. Minsan nahihiram ko, may communication pa rin. Yung pagkayang magbibigay. So, gano'n na lang po yung naging setup namin. At meron na ba siyang partner ngayon, di ba? Ang alam ko po, meron. Meron na. So okay lang sa iyo yun, wala na issue. How do you make sure na hindi mangyayari sa iyo, sa anak mo, yun nangyari sa iyo at ng tatay mo at ng nanay mo? Communication siguro talaga dapat. Regular na communication. Gaano kadalas kayo nag-uusap? Itong mga nagtagal medyo busy sila kasi lagi sila nag-tour ibang bansa. Yung business ata nung partner ko dati is sa ibang bansa. So bihirang-bihira kami mag-usap. Bihira na. Kahit sa sa cellphone? Yes, opo. Minsan di sila nakaka-reply. Oo. So hindi ka ako, birthday, kamusta, kunyari Father's Day, hindi po bababatiin. Minsan wala silang reply. So okay lang, iniintindi ko na lang. Hindi na para, kumbaga sa ngayon kasi Sir Julius parang ayoko na ng bigat.
Ayoko na ng hatred ba. Oo. Okay na to na as long as buhay ka, andyan naman. Tuloy lang kasi sa panahon ngayon, di mo alam, bukas hindi ka na magigising, di ba? Parang Totoo. ayokong magkaroon ng ng bitbitin Oo. na what if man, wag naman, hindi naman siguro, mabait naman ako. Kumbaga, gusto kong mawala ng walang iniisip ba? Basta ikaw, open ka sa anak mo kung sakaling gusto kanyang kausapin, anytime. Yes, anytime. Kahit Anytime pumunta of the siya day, dito. oo. Actually, nung birthday ko, kasi magkasunod ang birthday namin ng tito ko July 2 siya, July 3 ako. Ini-invite naman namin, pero minsan walang reply talaga. So, okay na yun. Hindi ko na binibig deal talaga. Oo, tama naman yun. Ngayon ba may girlfriend ka na? Wala. Wala? Wala. Wala kang planong magkaroon ng partner? Mahirap sagutin. Wala talaga. Basta okay lang. If it comes, it comes, no? Opo. Lalo ngayon kasi parang come and go eh. Come and go na lang, nakakapagod. Uy, papakilala mo na naman. Totoo. Papakita mo naman sa mga tropa mo. Magpapapogi ka na naman. Pagod shot ka na naman na ito ko. Parang nakakapagod. So kung sino na lang yung tatanggap, kung sino na lang yung available, kung sino na lang yung okay, di gawin na lang po. Hanggang ngayon ba, Lester, may nakakakilala pa rin sa'yo na ikaw yung batang nasa Saranggola movie? More on Saan? kahilera ng edad po natin. Pero syempre mga bata na hindi na eh. Kasi si G. Romano, never nawala sa kanya yung Magnifico. Magnifico, opo. Pag nakita siya, ay, si Magnifico. Sa akin po, mas tumatak yung Darna. Sa Darna ka, mas nakilala. Yung Saranggola, dito sa lugar namin, kasi dito ginawa eh. Dito ginawa. So dito sa... Saka indie siya eh, di ba? Indie. Direk Hill Fortes. Oo. Opo. Pero yun, minsan batang ex, iba-iba rin eh. Iba-iba rin. Ngayon, Totoy ba to? Siyempre, dahil na... Sa Probinsyano. Mas probinsyano. Ano ba role mo sa probinsyano? Police. Na kaibigan ni Coco Martin. Okay. Ni Caro Dalisay. Oo. Matagal ka rin doon? 5 years din po. Wow! Parang 7 years ata tumagal ng probinsyano. Yung last 2 years ay yung isa ko sa natanggal dahil nung pandemic. Nung nagsara si ABS. Oo. Anong ginagawa mo sa Viva ngayon? Ngayon wala po, kakatapos lang po ng Totoy Bato, so waiting muna. Kaya ito, gig ulit, balik ako sa pagbabanda, balik ako sa kung ano man pwedeng pagkakita. So nagbabanda ka, anong ginagawa mo sa pagbabanda? Anong ikot po ako tinutugtog sa mo? instruments, nagda-drums, nagbe-bass, nagigitara, kumakanta. Wow! Nag-a-arrange din po ako ng kanta, tapos nagko-compose din. May sarili akong composition na hindi ko pa nilalabas. Diyan lang muna siya. Opo. All around ka? Opo. Pag may mga out-of-town shows, di ba yung mga artista nagma-1, ang ginagamit ko pong audio, yung recorded ko na ako lahat gumawa. Kumbaga, para sa areglo, sarili kong key. So, hindi ako nagda-download sa online. Talagang gumagawa ang sarili ko pong music. Tapos nagpa-firing ka rin? Yes po, Natuturo yun ka? ang sports ko, practical shooting. Paano ka naman nahilig dyan? Paano? Lolo ko, police. So maliit ka pala, nakikita mo na yung mga barel. Tapos noong 2003, nag-start ako mag-airsoft in war games. Tapos hanggang sa tumuloy-tuloy, nagpunta ako sa totoong baril na, sports. Di ko napakita yung mga awards ko. Meron din akong awards doon. Marami ka rin awards sa shooting. Nakakuha rin po sa airsoft saka sa real steel. Nagtuturo ka rin? Apo, nagtuturo. Ang estudyante ko ngayon na talagang namayagpag na si Kalel Manalo. Si Lordman, Team Lordman. Na siya ngayon, Philippine team siya ng airsoft. Wow. Nagka-champion na siya. Mas magaling na sa akin. So bilis na sa akin, talo na ako. May iba ka pa bang ginagawa aside from dyan sa sa dalawang yan? Gunsmithing. Gunsmith ako ng mga Glocks. Grabe, no? Tapos sa motor, yan, yung mga tropa. Nangangalikot ka rin ng mga motor. Nilinis ako ng panggilid nila. Nagpapait ng bola. Anong pwedeng boy kalikot. Parang ang maligalig ka, no? Parang laging gusto mo may ginagawa ka. Hindi ka pwedeng mapirme. Meron nga po akong friend, si Billy Villeta, kasama ko sa Totoy Bato. Tumambay sa bahay isang beses. Sabi niya, kung ako nakatira dito, kaya kong matulog dito isang buong araw. Sabi ko, ako di ko kaya. Hindi ko mapirme. Hindi ko talaga kaya mapirme. Kailangan gusto ko may ginagawa. At least productive ka. Yes. No? Productive ka. Kasi na-try ko yung parang science, Sir Julius, parang umabot ako sa point na yung hindi ka nagmamatter. Parang tumatagos sa mata ng tao yung pagkatao mo. Parang hindi ka nila nakikita. Parang wala kang bilang. So parang, teka, parang hindi ko kaya yung ganun na kasi ako, Sir Julius, pag ako kailangan mo, andyan ako agad. Mabilis. So may times na ikaw naman yung may kailangan. Talagang sa 100 chinat mo, parang 70 lang yung pupunta. Parang ganun. Ako, hindi, hanggat kaya. Pupuntahan ko po talaga hanggat kaya.
Yung umaabot ako sa point na kahit na alam kong walang balik or walang matitira sa akin, okay lang. Okay. Dito tayo sa punto na alam kong meron kayong parang miscommunication ng mga magulang mo, ng anak mo. Unahin muna natin yung mga magulang mo. Anong gusto mong sabihin sa kanila kung sakaling nanonood sila ngayon? Tagal na kami hindi nag-uusap eh. Sobrang tagal na. Actually, si Airpods, wow, Airpods. Yung tatay ko po, nakakatanggap ako ng mga messages na hindi ganun kaganda. Sa kanya? Hindi sa kanya. Sa iba? Tungkol sa kanya. Meron daw siyang kaso. Okay. Ako naman parang, unang, magiging honest lang po ako, bakit ako yung ginugulo nila? Parang, nagre-reply ako talaga eh. Ba't ako po? Ba't number ko? Kumbaga, kung alam niyo naman sa nakatira, ba't di nyo damputin? Gumampo talaga ako sa ganun. Talagang totoo to. Parang ganun. Kasi, di natin alam, ang daming budol, ang daming modus ngayon eh. Baka may mamamera lang, baka kung ano lang. Kung alam niyo kung nasaan, gusto niyo, puntahan natin. Kaya ganun. Hindi mo sila nagre-reply. Sa mother ko naman, kailan ba kami huli nag-usap? Wala, matagal na masyado. Pero alam ko kasi sila, happy na rin sila eh. Happy sila sa kung nasan sila parehas. Happy sila. And I'm sure happy rin sila kung nasan ako ngayon. Yun lang. And thankful na rin po ako doon na parang hindi na sila nanggugulo. Hindi na nila pinipilit na, anak ko yan, akin yan. Kasi magugulo pa eh. Kumbaga parang okay na eh. Okay na lahat. Kumbaga hindi man plansyado pero less na yung busot eh. So parang doon na tayo. Sa status ko ka Doon na. tayo sa status na tahimik Huwag na baguhin. na, okay na. Kasi syempre, ang tito ko, for sure, sa kanila ako lumaki, parang naging tatay ko na rin siya. Lalo ngayon, dalawa na lang kami. Hindi rin yan papayag na kunin ako ng magulang ko. Di magkakaroon pa ng away, magkakaroon pa ng gulo. So, parang ano na lang, in both ways, respeto na lang sa lahat ng naging decision kung asan tayo ngayon. Tama. Sila, hindi ko naman sila kinakaila eh. Kasi anytime, pwede ko sabihin, wala akong nanay, wala akong tatay, hindi ako umabot sa ganun. Meron, pero hindi ko kasama. Hindi ako doon lumaki. Yun lang, hanggang doon lang. Pero hindi para siraan sila na wala silang kwentang magulang. Hindi eh. Kasi kung wala, sana hindi ako buhay. Tama. Diba? Nagkakamali naman ang lahat eh. Yes. Pero ang ano doon, importante kung paano mo babaguhin yung sarili mo. Yes. Diba? Sa anak mo, kung sakaling nanonood siya, anong gusto mo sabihin? Ayun, Sai kasi yung nickname niya. Salangsang Krister Ian. So, SCI. Sa kagawa siya sa science. Wow. Sai, reply ka naman. Hindi, alam ko busy ka na ng mama mo and yung sa partner niya. Alam ko maganda business nila kasi ngayon. So, yun. Pag may time, yun lang, kahit mag-scene lang, okay na po sa amin. So, busy lang talaga, busy lang. Siyempre na may miss mo rin, di ba? Oo naman. Lalo meron akong isang client dito sa lugar namin nagpapagawa ng gitara. Kamukha niya yung pag dumarating dala yung gitara, papaayos. Kamukha parang gusto kong gano'n. Pero syempre, okay na gitara mo. Sana, magkausap kayo ulit, no? Feeling ko naman po. Kasi, kumbaga, nagkaroon ng away, nagkaayos, nag-away ulit, then nagkaayos. Tapos bigla lang nawalan ng communication, nang walang reason ba't kami nawalan ng communication. So, walang away. So, baka talagang busy lang talaga. So, hindi kagaya dati na nag-stop yung communication kasi nag-away kami. Ngayon naman, walang away na nangyari. Kaya nagulat lang din ako, ba't bilang nag-stop na yung communication namin. So, baka walang mabigat na dahilan. Talagang busy lang talaga. O siguro kung sila naman yung may time na makipag-communicate, ako naman yung busy. So, basta importante, tuloy-tuloy pa rin yung hanap buhay mo. Yes, Hindi ka namimili ng klase ng trabaho na pinapasok. At maraming mas humanga sa iyo ngayon matapos na marinig itong kwento ng buhay mo. Thank you po. Diba? Bihira yung mga taong ganito eh. Ako nga nalulungkot ako tuwing may makikita ako ng mga taong ang lakas ng katawan pero namamalimos, diba? Gumagawa ng krimen. Yes. Pero ikaw, lahat ng klase ng hanap buhay hindi ka namimili basta't marangal at patas ang laban. Basta diba? alam ko. Oo. Kasi hirap din isa kang maganda kang isa kang huwarang ehemplo ng isang mamamayang Pilipino na kinakailangan talagang magtrabaho. Meron nga po 'di ba yung ayuda sa circle para sa mga rider, hindi na ako nakapila eh. Ayaw mo rin naman yata eh. No? Sayang din yun. Talaga. Ba't ka pumila? Ba't ka pumila? Mahaba daw po yung pila. Sobra. Nakita ko nga eh. Ang dami. May hinimatay pa daw po. Oo. Totoo yun. Oo, parang may nabalitaan niya tayong gano'n. Meron, di ba? May isa. Oo. Ayun.
Anong gusto mo sabihin sa mga sa mga kasamahan mo sa industriya na minsan parang nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas ng mga challenges sa buhay. Anong gusto mong ipayo sa kanila? Sa mga artista. Mga artista, di ba? Nakatulad mo. Minsan kasi, pag talaga naging artista tayo, tapos nabigyan tayo ng sobrang laking break, nakatanggap tayo ng sobrang laking TF, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, feeling ko di na matatapos yun na ubusin ko today, bukas may papasok. So sana tanggalin natin yung ganung mindset, baguhin natin, and wag tayong umasa lang sa pagiging artista. Kasi yes, malaki ang pera dyan, andyan ang kasikatan, andyan yung lahat ng pwede mong makuha. Pero isang ganun lang din pwedeng mawala agad Kasi sa sobrang daming taong gustong mag-artista, ang dami mong kakumpetensya. Yeah. Sobrang dami. And tanggapin natin, may palakasan system sa loob. May inaalay na kung ano man. Masaya siyang trabaho, maganda siyang trabaho, pero minsan hindi patas Actually, sa lahat naman ng klase ng trabaho, talagang hindi rin talaga nakapatas. So, ang magiging payo ko siguro, wag nating higaan, wag nating sandalan. Kung meron pa tayong ibang source na pwedeng gawin, may iba pa tayong alam gawin, mag-focus. And yun, siguro yung business. Hanggat kumikita yun hindi ko nagawa Hanggat kumikita ka ng malaki, bili mo agad ng lupa. Hanggat kumikita ka ng malaki, araw-araw trabaho mo, magtayo ka agad na. Ang plano ko nga po dati, bumili ng Jollibee, di ko naman nagawa. Mahal kasi. Di ba? Napunta ka kasi sa pinagbabawal na gamot, di ba? Imbis na Jollibee. Imbis na Mercury drug yung binili mo. Nagbida-bida Ibang droga yung binili mo. Yun. So sayang talaga. Yun talaga. Kaya never talaga, kayong mga artista, huwag kayong magka-drugs. So, talaga masisira ang buhay nyo. Siya na mismo nagsasabi. Tsaka yung mga tao sa paligid mo, hindi lahat yan nandyan dahil kung sino ka. Nandyan yan kasi kung anong meron ka. Tama. Dahil pag nawala yung mga kaya mo ibigay or bumaba lang kahit umunti lang. Kunyari dati nagpapakawala ka ng 10K a day. Pag naging 5K yan, mababawasan din sila. So hindi lahat ng tao na sa paligid mo tanggap ka dahil kung sino ka. Tanggap ka kasi kung anong meron ka. Yun ang sad reality. Pero hindi naman lahat. Kasi meron talagang mga nag-i-stay na kahit wala ka, andyan pa rin. Minsan may time na alam na wala na ako, sila yung tumutulong para makabangon, para makabawi. Yun yung mga totoong tao na hindi mo dapat binibitawan. Tama. Ayun, ganda lang kwento ng buhay ni Lester. Hinahangaan natin. Alam na nila na dami na nila nalaman. Kasi hindi nila alam na tumutugtog ako. Sobrang onti lang. Manood kayo ng mga gigs ko pag nagkaroon ako. Baka may gusto kayo promote. Meron ka ba ngayon? Ngayon kasi session ako. Session So yung mga parts ko, hindi siya regular gigs. So session muna. Pero dati, regular. Pwede ka ba nilang i-invite? Kunyari gusto nilang performance sa kanilang mga events. Debut, birthday. Yan, paano ka kukontakin? Kahit maghihiwalay pa lang kayo ng jowa, pwede ko kayo kantahan para maiyak lalo. Pwede yun. Liligtas mo ang kanilang pagsasama. Paano ka kukontakin? Facebook. Anong pangalan mo sa Facebook? Lester Pero dami kasing Lester Liansang. Basta pakita natin sa screen. Yung nakagalan ako. Pakita natin sa screen. Diyan siya pwedeng i-message. Yan, pati sa IG. Kung gusto niya siyang post na lang dito o dito. Gusto siyang kuning endorser o kaya artista o model. Ayan, tagatugtog. Yan, sa banda pwede. Pwede yan, no? Yan. Thank you, Lester. Maraming salamat ha. Thank you at good luck sa'yo. Saludo kami sa'yo. Thank you po. Just like them. Ito first time ni Bernadette. Scared ako. Kasi hindi ko alam kung anong laman ng bag ko. Ito for the record, unedited kasi hindi ko naman siya inabisuhan. Yes. So unfiltered to. Yes. Ayan na. Pero Okay, bago isa-isa, yon, yes. ano muna ang history ng bag? Bago natin isa-isa yan. Ito naman is binigay sa akin to ni Gary. This is pre-love. Wow. Okay, this is from his sister. So, Bottega Veneta siya. Yes. Hindi ako mahilig masyado. Of course, mahilig tayo sa mga luxury bags, di ba? Why not? Pero mga practical moms na tayo. So it's not my priority to buy luxury items. So pag kaya lang, natuto na rin ako bumili ng pre-love kasi ang layo ng difference ng price. Totoo. I just have to make sure na
Authentic. Oo. Malinis, maganda. Yeah. And ito naman, galing sa sister niya. So, why not? Yes. Oo, Ang sweet naman ni Gary, no? At eto na, gusto nyo ba ng affordable na cruise? Pwede ka na mag-travel sa exclusive offer ng Raja Travel Corporation. You may experience Norwegian Cruise Line for as low as $1,000 at i-explore nyo na ang the Mediterranean, Greek Isles, and Alaska. Pwede nang ma-avail ang cruise na ito starting May 31 until November. For inquiries, iscan nyo na po ang QR codes na nasa inyong screen right now. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.